Mga anti-Marcos, lahat po ay ginawa na nila ang maraming mga paninira, maging personal na mga issue laban kay Pangulong Marcos at sa administrasyon. Pero sa akin pong observation, opinion at analysis dito sa mga nangyari na halos magdadalawang taon na sa June 30 si Pangulong Marcos, hindi po nakaapekto sa liderato ni Pangulong Marcos at concentration sa pagpapaunlad at maayos na seguridad ng ating bansa at maraming mga project na ginawa ng gobyerno Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin, yung taong bayan dito sa buong Pilipinas at maging sa labas ng bansa, lalo na yung mga OFW o kahit hindi OFW na may pagmamahal sa Pilipinas, nakikita nilang paninira lang, political interest lang ang nasa kampo ng mga Duterte, yung mga DDS at saka kanyang mga vloggers. Okay? Dahil po sa ang dating sa mga tao ng paninira at pagpapabagsak sa ating gobyerno ay pwedeng dahilan dito ay pagtakpan yung mga nagawa at ginawa ng nakarang administrasyon under Duterte doon sa mga nangyari sa ating bayan. Una dito, yung controversial na pag-handle ng COVID-19 na lumabas yung nagkautang tayo ng 129 billion at sinasabing 47.6 billion na na-involved sa pinagdududahan ng mga kongresista na baka na-overprice doon sa pagbili ng mga gamit para sa COVID. Na-involved ay kung sino-sinong opisyal na malalapit sa ating Pangulo na inimbitahan ng Blue Ribbon Committee pero hinarang at hindi nga po nagkaroon ng linaw nung nakaraang kongreso. Pero ngayon, nagtuloy-tuloy ito. Pangalawa, extrajudicial killing or mas kilalang posibleng human rights violation doon sa kampanya laban sa illegal drugs na lumabas din ang napakarami pong naging biktima ng walang hustisya, hinatulan, dahil napagkamalan or sinasabing mayroong drugs. Ibig sabihin, hindi umiral ang batas ng mga panahong yon. Hinusgahan ng mga otoridad dun sa kanilang kampanyang Tokhang Double Barrel Campaign laban sa di umano ay illegal na drugs. At ang naging biktima rito ay mga simpleng mamamayan, ng mga user at iba pa. Walang malalaking tao, walang malalaking sindikato ang naging biktima dyan. Okay? Yan po ay isa. Sunod, posibleng korupsyon. Hindi ko sinabing meron. Posibleng korupsyon na sa nakaraang gobyerno. Yan ang mga pwedeng dahilan kung bakit from day 1 mula ng 2022 hindi na po tinanggap at puro batikos, pinersonal ang ating Pangulo ng kampo ng mga Duterte. Lalo na ang mga Duterte na hindi na natin pwedeng iparinig pa at i-recall kung ano-ano ang mga pinagsasabi. So, yun ho ang pwede. Ibig sabihin, ang taong bayan nagsawa sa paninira. Hindi naniwala sa mga paninirang ito ng kasalukuyang tinuturing na anti-Marcos. Kahit ngayon ay nandyan pa rin sila. Hindi naman po ganong karami, hindi karamihan. Katunayan, nabawasan pa. Dahil hindi lang po umalis at talagang ipinakita ang hindi pagsuporta ng mga supporters dati noong 2016 at nung nakaraang administrasyon ng mga mamamayan. Nung nakaupo si Duterte, before 2016 at pag-upo, marami siyang followers. Marami siyang napaniwala. Pero after matapos ang kanyang term, 2 years ago, na siya bumatikos na ng mga personal at parang personal interest na ang paghawak sa posisyon at iba pa, doon na ho dahan-dahan na umalis ang mga politiko na PDP laban at mga sibilyang naniwala sa mga Duterte sa halos ay 6 na taon o higit pa. Kasi mula mayor, pinaniwalaan siya hanggang matapos ang kanyang 6 na taon bilang Pangulo. At yun ang aking nakikita dito po sa aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Inoobserbahan ko ano ang mga dahilan. Bakit hindi lumalaki yung anti-Marcos group? Bakit umaalis pa? Okay?
Yun po yung mga posibleng dahilan na sila ay nag-ingay. Dahil dahan-dahang nabubuko, lalo na ho itong issue ng Pogo. Talagang nagsimula ito sa kanyang administrasyon. Ngayon naglalabasan na naging malapit pala sa kanya ang kontrobersyal na suspendidong mayor na si Alice Goo ng Banban Tarlac. Mukhang nagkatotoo yung naunang sinabi ni Mayor Goo na siya ay tinulungan ng nakaraang gobyerno kaya sinanalo ng 2022 election as mayor. Tapos na ay involved sa mga Pogo at kaduda-dudang personalidad at citizenship, mukhang hindi talaga sa Pilipino. So yan, magkaanong pera ang nagastos ng nakaraang gobyerno sa kung ano-ano mga project na maaaring pinagdudahan at magkaanong pera ang dapat pumasok sa gobyerno ng kalakasan ng Pogo. At ngayon ay nakikitang kakaunti ang buwis na ipinayad ng grupong ito para ho sa ating gobyerno. So talo ang gobyerno kaya dapat mawala. Okay? Yan po yan eh. Sunod na pag-usapan natin, comment po kayo, react sa bagay na ito. At dahil dyan, sa aking pong tingin, opinyon, apektado at maaapektuhan talaga ang mga senador na pro-Duterte. Incumbent man ito or mga bagong pangalang kakandidato sa 2025. Iilang buwan na eleksyon na kasi sa Mayo ng 2025 eleksyon. Sa tingin ko po, apektado ang mga personalidad na politikong maa-identify kay dating Pangulong Duterte. Kahit pa mga re-electionist. Kasi yung tao nagalit na. Yung tao galit kay Senador Bato de la Rosa. Yung tao galit kay Robin Padilla o si Padilla ay hindi re-electionist. Sa 2028 pa yan. Pero siya yung opisyal o ng PDP laban. Siya yung identify na malapit. At siya rin yung inaasahang kakandidato. Ang kandidato susuporta sa mga kandidato ng Duterte camp this coming May election sa 2025. So, tandaan yung sinasabi ko. Sa galit ng tao, nagsawa sa politika, napagod na sa paninira, walang napatunayan sa halos 2 taon. Puro hearsay, puro bintang, puro akusasyon, walang pagpapatunay, kaya hindi na kumbisi ang tao. At dahil dyan, simple lang ang gagawin ng mga botante. Huwag suportahan ang mga personal ng paninira kay Pangulong Marcos at sa First Family. Hindi nila susuportahan ang mga walang paninindigan sa West Philippine Sea. Hindi nila susuportahan ang mga personal na mga isyong tinalakay nila para sa kailang publicity o pagpapakilala. Alam na alam po ng mga tao ang nangyari. Pagod na sila sa pamumulitika, politikong napaka-dumi, napaka-personal dito ho sa Pilipinas. Yan po yung aking tingin sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Kayo po, malaya rin mag-comment, react dito ho sa ating bayan sa mga nangyayari. Kailangan po ay aware tayo, kailangan alam natin para hindi kayo magsisi at magkamali sa inyong iboboto sa next eleksyon.